Yep. Yay, Ben Ben. We're going to the mangroves area. So, bali 6 kami. Ha, 5, 6. Marunong ka bang lumangoy, Ben? Oo. Sabi mo po. Punta kami sa mangroves. Santa Cruz Island mangroves area. Video ka rin, di ka makakita ngayon ng ano, may mga limango. Oh, lala. Ha? Dito pa, pwede ito mag-survival. Oo, sana yun na ano, dagat. Marami dyan crabs makain. Ito, may mga tali pa oh. Dito yung maghawak ka, baka magkuhan. Pagtalon mo, pwede ka maghawak dyan sa ano. Ha? Wala ang jellyfish dito. May ano yan. Hindi pag ano, emergency, pwede ka maghawak dyan. Pag malakas yung current ng tubig. Kasi Diyan. sa dalawa. Saan? Sa mga puno. Oh, mga puno, mangroves. Diyan yung tirahan ng mga isda. Gadoy lang po tayo dito. Pwede mo ito yung species. Oh. Okay, so while ginagadoy ko po tayong lahat, pwede ko pong mahiramin isang cellphone para po ma-picture ko po kayong lahat na magkasama. Bagong pag-asa. Kakalente ito ba? Wala. Lang po tayo. Abante mo yung katuin nito. Abante mo katuin. Okay, abante pa. Okay. So, tingin po dito sa camera. 1, 2, 3, smile. I need happy shots. 1, 2, 3, smile. Waki, waki. Okay po. There's a bird there. There's a bird. Okay. Relax, that's dinner. Go catch it. It's dinner. Go catch it. It's not a kingfisher. No, that's dinner. Seagull. That's dinner. Raw. Okay, once again, good morning, buenos dias, assalamualaikum, mabuhay. Ako po si Ira, and ako po yung local community tour guide nyo for today's tour. So ito pong tour natin ngayon, aside from eco tour, educational tour din po to. So magbibigay po ako ng mga information sa madadaanan natin. O yung pong mga makikita natin sa loob ng lagoon. So I need your cooperation and participation po. Kasi yun pong kasing itatakel ko mamaya, lalabas po yan sa exam. Oy, very good. Oh no. Volunteer man. Volunteer. Ang pinakabata, siya lang mag-answer. Okay, so welcome to the Great Santa Cruz Island Lagoon. So ito na po yung main entrance ng lagoon natin. Then Santa Cruz Island has approximate more than 280 hectares. So sa 280 hectares na yon, Santa Cruz Island is a protected landscape and seascape. So since protected area po siya, less than 1/4 lang po yung accessible route o yung pwede nating ikutin. Kasi kung iikutin po natin yung buong Santa Cruz Island Lagoon, baka mamayang gabi pa po tayo makabalik. So sobrang laki po ng ating lagoon. Then, since pumasok po kayo dito sa Santa Cruz Island Lagoon ng Santa Cruz Island, since pumasok po kayo dito sa loob ng lagoon, so the main core of this activity po kasi is, aside from nag-enjoy na po kayo, nakatulong pa po kayo sa community. So ito po boat na ginamit natin is donated lang po to sa amin ng Yellow Boat of Hope Foundation headed by Doc Anton Lim and the late Ma'am Gina Lopez. So sa isang yellow boat po kasi na yan, may dalawang family po tayong kasama.
So, each family po kasi meron pong isang representative na taga-community. So, since gumamit po kayo ng 5 yellow boat, equivalent to 10 families po kagad yung natulungan nyo for today. So, for today, kayo po ay God gift or blessings from God na pumunta po kayo dito sa community natin. Ganito pong kasama natin yung mga nag-paddler or nagasagwan ngayon, every other 4 days lang po bago sila makapagsagwan. Kasi since lahat po kasi ng taga-community member nito, then bukas, ibang family na naman. Para po lahat magkaka-income. Okay, so welcome to the Great Santa Cruz Island, Laguna. Kung napapansin niyo po, napakalinaw po ng tubig natin o ng dagat. Then dahil po sa linaw, ay nakikita po tayo mga damo sa baba. So yan po mga damo na yan na po yung tinatawag na seagrass. Then may dalawang klase po ng seagrass sa Santa Cruz Island. Meron po kaming eel seagrass or giant seagrass. Then meron din po kaming turtle seagrass or dugong seagrass. Then yung contribution po nila, sila po yung nag-filter ng mga dumi sa dagat. Kaya ganyan kalinaw ang ating dagat, then ganyan po kadumi ang ating mga seagrass. So avoid lang po tayong hawakan yung seagrass kasi certified po na makati. Very itchy. Then aside from nag-filter sila ng mga dumi sa dagat, sila din po yung first defense sa mga natural, ay sila din po yung nagbibigay oxygen para po sa mga isda natin. So sa 1 square meters po kasi ng seagrass can generate 10 liters of oxygen. So that explains kung bakit flat bottom boat Aba, wala kang nagpayong. and gasagwan lang. As a protected area po kasi pinipreserve po namin ang aming mga seagrass. Then kung napapansin nyo, kahit nababaw lang po yung tubig, we do not allow po na bababa po kayo. So yun po mga seagrass na yan, nag-i-indicate po kasi ang presence of poisonous stonefish. And also po ng sea urchin, or tayong, or tuyong. So kaya dito lang po tayo sa taas ng bangka. So ito din po tour natin ngayon, kasama na po yung pag-harvest natin ng sea grapes or local name, lato. Yan po mga, so ibibigay po yan sa inyo ng ating mga paddler as a gift or token na pumunta po kayo dito sa lagoon ng Santa Cruz Island. Okay, start jumping. 1, 2, 3. Seagrass. Okay, so yung next itinerary pa natin pagkatapos po ng seagrass. So kung napapansin nyo po, tingin po tayo sa paligid. Kung napapansin nyo po, napakarami po ng puno or napapaligibutan po tayo ng puno. So yun po mga puno na yan po ay tinatawag na bakawan or in English mangrove. So meron po kami ang 12 identified species ng bakawan. Pero dalawa lang po yung dominant o yung pinakamarami sa Santa Cruz Island. So yun na po yung babae at lalaking bakawan. Then dahil po sa babae at lalaking bakawan, nagkaroon po kami ng bagong species. So yun na po yung tinatawag namin, ang bakawan na may forever. So pupuntahan natin yun. Part po yun ng tour natin. Then, since educational tour, ituturo ko rin po sa inyo or i-differentiate ko po sa inyo para po ma-appreciate nyo yung bakawan na may forever ng Santa Cruz Island. Oh no. For those who have forever. You should join Lolo. You can jump to the next boat. You weren't listening. Lance is the only one that's going to answer the exam. Lance, you will answer the exam, okay? Sea grapes. Yeah. Lato. Or lato. Maalat.
Okay, so once again, dito ko po itatakil sa inyo yung next itinerary po natin, yung upside down, ay yung Bakawan po. I'm so sorry. Okay, so dito ko po itatakil sa inyo ang Bakawan na may forever. So bago ko po i-share sa inyo yung love story ng Bakawan na may forever, itatakil ko po muna kung paano natin makikilala yung gender nila. So bago ko po simulan, ito po si babaeng Bakawan. So makikilala po natin yung gender ng Bakawan dahil po sa kanilang dahon. So ito pong si babaeng Bakawan, yung dahon niya po is broader or malapad. Yan po yung babaeng Bakawan. Then pagdating naman po sa kanyang flowers distribution, sa isang stalk po mabulaklakin. Yan po si babaeng Bakawan. Malapad po yung dahon, then mabulaklakin po si babaeng Bakawan. So si lalaking Bakawan naman po, nandito po siya sa kabila. Ito po siya. Pointy po or matulis yung dahon ni lalaking Bakawan. Okay. Pagdating naman po sa kanyang flowers distribution, in one stalk po, dalawa lang po na parang coffee beans. Yan po yung pagkakaiba niya. So, Okay, both now of them, I yan know. pong mga bulaklak na yan, pag nagiging matured na po yan, eto na po yung kinalabasan. So, ito na po yung ginagamit pang tree planting. Then, yung tawag po dito is propagule. Propagule. Pero mamaya na po yung spelling. So, propagule muna tayo. Oh, exam. So, ito pong si propagule, pag nagiging matured, nagiging marupok. So, madaling ma-fall. Dahil pointy po yung kanyang dulo, mahuhulog po siya sa ground or tutusok po siya sa soft area tulad po ng putik at buhangin. Then doon na po magsisimula ang bagong buhay ng Bakawan. Okay. So ito pong si babaeng Bakawan, yung propagule niya babae lang. Si lalaking Bakawan, yung propagule niya lalaki din. So kung ganun po kasi yung mode of propagation nila, ito pong si babaeng Bakawan, dapat doon lang po siya tutubo sa mga babaeng Bakawan lang. Si lalaking Bakawan, dito lang po siya tutubo sa mga lalaking Bakawan lang. So ito pong puno na nakikita nyo ngayon, sir. Dalawang puno po itong magkasama. Babae at lalaking Bakawan. So hindi lang po sila magkasama, magkayakap pa. Kaya ito na po yung tinatawag namin, ang Bakawan na may forever. Wow! Then imagine, Party. sa more than 280 hectares, sila lang po yung magkasama. Wow! Yes! Oh, And yan wow. pong Bakawan na may forever na yan, hindi po namin yan tinanim. So si Mother Nature po yung gumawa niyan. Kaya may kasabihan din po na nature doesn't need people, but people needs nature. Kasi sila din po mismo kaya na po nilang pagandahin ang sarili nilang lugar. Kahit wala na pong human intervention. Wow. So napakahalaga po ng Bakawan sa isang lugar. So sa isang hectare po kasi ng healthy mangrove, nakakaproduce po yan ng 1 tons of fisheries product, equivalent to 1,000 kilograms ng mga pagkain pandagat. So hindi lang po isda yung pinag-uusapan dito. Kasama na po yung mga crabs, shrimp, sea cucumber, sea urchin, oysters, at marami pang ibang klase ng pagkain pandagat. Then aside from nagbibigay po sila ng pagkain, sila din po yung first defense sa mga natural calamities. Kaya napaka-bless po ng isang lugar kung marami po tayong tanim na Bakawan. Okay. Then ito po ang Santa Cruz Island is pure salt water. So wala po kaming fresh water dito. Yung fresh water po namin nanggagaling pa sa mainland. So araw-araw din po kami tumatawid para po kumuha ng tubig. Then Santa Cruz Island itself, meron din po kaming school dyan. So owned by the Silsila Dialogue Movement. So dahil po sa Silsila, yung mga students po dyan sa community namin ay nakakapag-aral na po ng mabuti. So aside from yung school po kasi namin pang primary lang po or elementary. Then kung mag-high school na po sila, proceed na po sila sa mainland. So araw-araw na din po silang hinahatid sundo sa kanilang mga parents. So pag during Saturday, Sunday, ina-allow din po ng community yung mga students natin mag-paddler. Para po sa pasukan, or sa Monday, may pangbaon at may panggasolina po sila. Since yung school po kasi mainland. Then ito pong Santa Cruz Island, ito na po ay last island covered ng Zamboanga City. Kasi yung nasa likod na po na yan is Basilan niya. So ito pong dadaanan natin is masikip po yung daanan. Isa-isa lang po tayo, then kapastan niya po yung mga dahil ng ating mga Bakawan. So yung romantic Bakawan po yan yung madaraan. Mayday. Yung mga isda po na nakaharvest dito sa loob ng lagoon, lahat po yan ay binibenta dyan sa beach area. So lahat po ng product na nanggagaling sa beach, lahat po yan nanggaling dito. Then wala pang alive, sa tagalabas po pwede sa isda sa loob ng lagoon. Di, makadugtog di. Then yung mga
One-way ticket. No overtaking. Sa gitna ng Santa Cruz Island. Ito ang lagoon or bakhawan ng Santa Cruz Island. Yan po naninirahan yung mga maliliit na isda. Yan po mga root system na yan, yan na po yung root system. Yan na po yung nagiging nursery. Opo, meron pong bobo, meron pong mga lambat, meron din pong binibingwit. Plus, okay, so yung community po kung saan po kayo nanggaling kanina, yung Santa Cruz Island po is nandyan po nagsasettle down. Yung isa po sa 7S na linguistic group ng Zamboanga City. So kami po ay Sama Bangingi or Samal Bangingi po kami. Then kahit kami po ay Samal Bangingi, yung pananalita po namin is Tausong. Tausong pa rin po para po lahat magkaintindihan. Then, ito pong root system ng Bakawan na yan na po yung tinatawag na prop root system. Technically, yan na po yung nagsisilbing tirahan ng mga maliliit na isda. Kumbaga, nursery school po nila. So, kung lalaki na po sila, yun na po yung time na aalis na po sila sa root system. Then, doon na po yung hina-harvest na po sila ng mga taga-community. So, wala pong allowed, ma'am, na taga-labas po, taga-mainland, na papasok sa lagoon para po mangisda. Kami lang po yung allowed na taga-community. Then, yung mga nakatira po dyan sa community, lahat po yan magkakilala or magkamag-anak. Then, wala din pong allowed na taga-labas po pwedeng magpapatayo ng bahay. Then, since protected area po kasi, ma'am, baka po kasi hindi sila aware kung ano po yung ecological values o yung naitutulong po ng ating ecosystem para sa amin. So, may tendency po na pag mag-aalaw po kami ng tagalabas na maninirahan po dyan. So, baka po kasi sisirain po nila yung Santa Cruz Island namin. So, pinipreserve po namin para po sa mga next generation. So, yung next itinerary po natin, yung upside down, non-stinging jellyfish ng Santa Cruz Island. So, we will given the chance po na mahawakan po yung jellyfish natin. But, bago po namin i-allow ipahawak sa inyo, i-demo ko lang po yung proper way na paghawak bago po namin ibigay. Kasi yung mga jellyfish po kasi paminsan, since yung pagkain po kasi nila is more on algae or seagrass, may mga jellyfish po kasi na meron pong mga times na may makati po. Kasi yung makati po kasi yan, ma'am, since nanggaling po sila sa seagrass, so may mga times na kumakapit yung kati ng seagrass sa kanila. But don't worry po, yung jellyfish naman po natin is non-stinging. So safe po yan siya. Hindi ko away na. Smash into it. Mayday. I did it again. Because Dito po tayo. So, ito pong activity for today, sir. Hindi po halos araw-araw. May pumupuntang lagoon. So, although araw-araw naman po may pumupuntang beach area, pero hindi po lahat pumupunta sa lagoon. So, every other 4 days lang po ito sila bago sila makapagsagwan. Kasi since lahat po kasi member nito. Then po kasi ibang family na naman. Opo. Ayan, kawa na to. Yan. Ubus, pakwan lang kita ha. Yeah. Pa-circle kita para makita nilang lahat. Ayun din oh. Lance, get ready to jump. Ayun oh. Oh. You can touch it. Jakmar, Jelly. Hindi pa-circle kita para makita nila. Dito pa tirahan ng jellyfish. Ito po yung jellyfish o yung upside down non-stinging jellyfish ng Santa Cruz Ha? Island. So tinawag po Ayun silang po. upside Ayun, down oh. dahil yung natural state pa kasi nila nakabaliktad ng ganyan. Then kahit ilang beses pa po yan siyang baliktarin, pusa rin po yung lalangoy o pusa rin po yung babaliktad sa kanyang natural state. So hence the name upside down non-stinging jellyfish. Upside So kung down. hahawakan niyo po si jellyfish, dapat po in a water level lang.
yung free pa rin po silang nakakagalaw or nakakalangoy. So hindi po natin sila pwedeng iangat sa tubig. So may tendency po kasi ma'am na masasakal po sila kasi fresh air po kasi toxic po para sa kanila. Then yung number 2 rule, kung gusto pong tingnan nyo yung kanyang fight beat, bitawan, grab from the top, then turn. Bitawan, grab from the top, then turn. So wag po natin silang i-treat na parang pancake. Isa na lang pong ibang side. Then ito po yung kanyang ulo. Bell shape with a flatted head. And ito po yung kanyang tentacles. It has 100 mouths pero walang ngipin. Kaya hindi po nangangagat si jellyfish. Okay, then yung number 3 rule, baka po gumagamit po kayo ng lotion or sunblock. Gasan lang po muna yung kamay sa dagat para po ma-remove natin yung sunblock. Okay, so bibigyan po kayo ng ating mga paddlers para po ma-experience niyo po yung non-sting Hawakan mo? ng Santa Cruz Island. Hindi ka pa nakahawak, hindi dito. Sanay na ako dito eh. Ito bin, yun ang mga lato bin. Hawakan mo. Upside down. Hawakan mo. Ito na. Batumba tayo. Hawakan mo. Yan. Oh. Huwag mo iangat sa tubig ha. Diyan lang. Ang konta to pa, akalele. Oh, malambot siya. Madali lang yan man. Hawakan mo. Hawakan mo. Go. Hindi yan. Yan. Para yan siyang pancake. Yan. Pigilan mo. Para hindi siya yan. Oh, huwag mo iangat sa tubig yan. Oh. Wow, Ben experience. Touch the jellyfish. Konta to pa, Palagi na kumawak yan. Kainin mo. What's that, the jellyfish? Oh, ito taman pa. Kabayo si. Lagi na ako dyan. Dati nga, ano pa yung Makati talaga. Well, tala po. Marami yan dito. Ito ang masarap po, lato. Yung kinakain natin sa karagasan. Yung binibili natin minsan. Yan man yan. Oh, sea grapes. Pero maalat yan. Parehas ang genus niya. Maga, di ba? Lato, sea grapes. This is the jellyfish. Oh no. Wara ano ba? Ayun. lang po sir yung galing sa dagat para po ma-remove natin. Diretso ni buto man sa mga. Maghugas ka ng kamay. Pen. So, the reason po kung bakit napaka-stricto po ni Santa Cruz Island pagdating sa single-use plastic. So, yan po mga jellyfish na yan ay primary diet po ng pawikan. Yes, so although yan pong jellyfish are edible, pwede po yan kainin. Then again, since protected area, hindi po namin sila ginagalaw kasi pinipreserve po namin para po dumami pa po sila. So yung pinakamalaking size po na inaabot ng jellyfish ay umaabot po yan ng 11 inches in diameter. So since low tide po tayo ngayon, hindi po natin sila may experience o hindi po natin makikita. Then yung pinakamalaking jellyfish po kasi sir, hindi na po siya nagkakasya sa kamay natin. Napakalaki na po nila. Then yung lifespan po nila is umaabot lang po ng 2 to 3 years pag hindi po nakain ng mga pawikan natin. Kasi pag during high tide po kasi, pumapasok po yung mga pawikan dito and kinakain na po sila. Pag high tide po. Apo. So meron po kaming mga olive ridley, hawksbill sea turtle, then green sea turtle. Apo. Then, yes po. So, ito pong Santa Cruz Island, again, since protected area po, so yung community po kasi namin is aware po kami na bawal pong kunin or bawal pong patayin yung pong mga sea turtles natin. Yes po. Yes po. So, actually, doon po sa beach area, mayroon pwede na po doon mga sea turtle. Sa more than 200 eggs na nag-hatch, unfortunately, dalawa lang po yung nagsusurvive. Kasi pag nire-release na po sila sa wild, kinakain na po ng mga anak. Kasi po safe, pero ganun po talaga yun. Ha? Jellyfish nuts. Then we will have group photo po muna tayo dito bago po tayo sa video.
Alimango more, alimango more. Ay pa nakakapit. Bawi ko na turtle. Iwan pa rin itong No. Ito. Okay, so kaya na ito tayo pagpunta natin. So everyone, dito po sa pagkakuan natin. Off lang po natin yung umbrellas natin para maganda po. Okay, so gather po tayo sa dito po. Then, pahilang ka na Umbrella is up. Afraid of the ano? Afraid of... They are also tourists. Like, Okay, move here. Okay, gather lang po tayo. Sabunan ka di. So, 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Happy shots. Waki, waki. Okay. Okay. Dito pa sa isa. Waki waki. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Then, waki naman. Okay, then dito na. Finally. Okay. One more. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Then, waki. Okay. thank you very much. Thank you. Ah, di ko mausin na ako. Ha? The daylight is too bright. Oh no. Why did you have no? You have no sunglasses? Here, got the naman. Wala na yan. Don't touch me not. Ayun, Bin. Ayun o, crabbies. Don't see the crab. Oh, running. Tik. No. Basta klase sa crab pa. Yun yung kinakain. May gataan siya. Yun yung kinukuha Kaya nila. si mas grande no. Hindi, siguro. Dito sila nangunguha ng mga crabs. Yung binibili ni mama, dito yun. Di ba kumakain ka ng crabs? Dito yung kinukuha. Diyan sa mga ganyan, no? Pwede ba liyan daw? Sila, allowed sila. Hindi mo narinig kanina? Narinig. We are allowed to harvest. Preservation. Oh, This is all red. Dul hindi. red. Dul lobster mo. Yung kamay ng lobster. Sana? Oh, dul meron ito po. Diba crab ese? Hindi ah. Ito, body the crab. Saan dyan? Kasi red. So, Hmm. luri ko na, dahon. Where is daw? Bunga ng yan, bakawan. Red na po. Doon kunin natin yung crab. Ayaw mo, guys. Ha? Ayaw. Dalawa tayo doon. Algae. Algae no?
Here comes the sun. Na 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 na. Here comes the sun. Dapat magkukuha tayo ng alimango, no? Tour guide. Sana yung alimango? Bago na doon. Yun yung ginagataan. Ginagataan. Mommy and daddy also. One picture of you. Sige, there ha. Smile ha. Smile ha. Sige, kay maayo ka na. Sige lang. Ano si Black Stone? Stone Cold. Hey, Lance, say vamos. Lance, say vamos. Lance, say vamos. Vamos. Hey, vamos. Vamos na Sambuanga. Wait lang to pa. Ha? Wait. Iyo pa. Oh. Bueno pa to takada white nasan iyo takada negro. Ako pa. Maro to, maro. Tuyo. Puniya yung daan. Kusa tayo po rin. Sunblock. Kaya pa. Maro. Kalente mo yung atras. Dito habla ko. Okay lang si atras. Pati mo yung kara. Okay lang si Kara. Bata pa mag... Kaya pala tayo siya na white. Wait. Napa, may kara di pa. Manghinampog mali sa siliman. Mahinag ko mali. No umbrella. Go. Philippine. Coming. Okay. Ato aning layag. Ato aning layag. Yes po. Picture. Okay. Smile lang. 1, 2, 3, smile. Wait lang po, distracted talaga po. Wala ang bino. Sige na ha. Training ninyo. Big. So, 1, 2, 3, smile. Happy shots. 1, 2, 3, smile. Okay, then again. So tayo. 1, 2, 3, smile. Happy shots. Waki. Okay. Look at the sail and they will picture. Dirita mo tanaw sa layag tapos mag-picture siya. Ana lang. Oh, I will hold the layag. I will hold the layag. Look at the point the sail. Point the sail. Okay. Pwede to. Look here, love. Oh, I hold it. Okay, din First tingin time na lang naman yung po punta dito. ko. Dito po. Okay lang. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Okay. Perfect journey. I need your help. Lance? Pretty simple. Nandito pala sila. Sino? Sila. Don't scratch my... Gather po tayo sandali. So ito pong binta, ito na po yung icon ng Zamboanga City. Zamboanga. So ito pong binta na to, ito po na po yung mode of transportation. Mabini and Langabagal. So ito po yung mode of transportation papuntang Sulu, Basilan, ang Tawi-Tawi dati. So that explains kung napapansin nyo ngayon, platform po po mga kapatid. So ito po yung sale na to, originally has 7 colors. So hindi po yan nilagay na lang dyan para lang po sa design lang. So may significance po yan. So 7 colors represents the multi-diverse culture of Zamboanga and also represents the 7S Nolongistic group. So yung 7S Nolongistic group na yon, yun na po yung mga Badyaw, Subalian people, Sama Baningi, Kalibugan, and Yakan. Then yung dalawang remaining po, yun na po yung Tausug and yung Zamboangueño. Ito po yung Zamba. Sama to sa exam. kahit marami Wala man po Bisaya. kami, culture, Baka talaga sa balon. Cebu. Di ba? we respect the Christianities. Baka na yung Palma Bisaya. So we live in harmony po. So the
the reason kung bakit flat bottom boat na po, so as we experienced before, ito po kasing traffic na to is hindi po to siya safe. So ito po yung nagiging balance natin. Then kung dadalhin na po yan sa deeper area, may tendency pag nag-trap po yan, automatically tayo tatakot. So hindi po tulad ng flat bottom boat. So design po yung plans niya as boat design. So kung doon po siya sa malalim na area, kinakat niya po yung bait. Then gaganon-ganon lang po siya. So mas safe po yun sana. Salamat. Okay po. Okay. Yan po. So okay na po tayo? Or baka po gusto niyo pa solo-solo picture nyo lang kayo? Family. Now, what happened to Dito yan. Ito habla. Ilang minuto na. 100 days survival. Ganito. Sayang hindi ako naka-chinelas. Solo lang tapao. Solo man paddle. Gusto ka? May bayad yan. Gusto mo? Hindi ah. Ayun o, starfish. Kita mo na o. Starfish? Ayun o. Hindi. Ayun o. Ako na siya pagkain. Oh no. Yeah, Pero talaga. Pwede naman nila nakarin punta doon. sa sound. Yung ano, mga cricket, mga ano, yung mga ano ng dagat. Cricket. Wala na ibang ano dito. Krabi. Oh, ito. Oh. Yan oh, yan ang buhay na paano. Kunin mo. Okay. Ayan, oh. Iyo. Hindi yan mga agat. Yan yung makain na. Tingnan mo. Ay, harap mo. Umang pala sa ilalim. Go free my brother. You're free. Na paano yan siya makaano? No. Mapers sa ele o mapers Pursa pala. Hawak lang siya sa mga ano. mga bato-bato. Usually nasa ano yan sila. Yung buhay na ganyan nandun sa ilalim. Meron to siya na gusto. Ito. Ano di akuan? Mga crabs.
Sana yung boat natin. Punta, magkita mo yung taon niya. Nasa ilalim ng tubig. SpongeBob? Meron ng taon. Sana ba yun sa atin? Laughing all the way. Yan o, jellyfish. Ayan yung panyan. Isa pa. Sana yun sa atin? Bili na lang tapa. Hmm? Inyuha din. Adto? Mabasa na ang sapatos ko. La la la. Pray to church pa at ito basa. Asa naman to? Sapatos pa. Sana yung bangka natin? Secret. Ayun no? Okay na. Sana yun? Ando mga dito yung sapatos pa. Walang takas. Oops. Pero ito ba? Wala, star. Hindi ko nakita yung star na malaki. Starfish, nandun o. So once again, may I have your attention please? Okay. So since pupunta po kayo dito sa Santa Cruz Island Lagoon, may tatlong objective po yung community natin na dapat nyong ma-avail. Yung number one objective is may natutunan po ba kayo ngayon about sa nature? Na may bakawang babae, may makawang lalaki, and may bakawan na may forever. Then yung number two objective is na-experience po ba natin yung nature? Or nakapag-unwind po tayo kahit pa paano. Then yung the last and the most important thing, once na po na pumunta po kayo dito, may mga taga-community po kayong natulungan. So since gumamit po kayo ng 5 yellow boat, equivalent to 10 families po yan yung natulungan nyo. Then gumamit pa po kayo ng isang binta, another 1 family, so 11 families na po yung natulungan nyo. Then gumamit pa po kayo ng isang tour guide, represents 5 families. So 16 families po kagad yung natulungan nyo for today. Kaya on behalf of my community, I would like to say thank you, muchas gracias, magsukul na pumunta po kayo dito sa Santa Cruz Island Lagoon ng Zamboanga City. And thank you, Ma'am Minda, for bringing this kind of people or sa kanila po. So thank you very much po. Yes po. Okay, so ito po mga kasama natin for today. Every other 4 days lang po bago sila makapagsagwan. So since lahat po ng nasa community is member po nito, then bukas ibang family na naman po yung nagdadala nito. Kaya the main core of this activity po na nag-enjoy na po kayo is nakatulong pa po kayo sa community ng Santa Cruz Island. Thank you so much. Dito na kami.